Naghulog kami ng lumot dito sa ilalim ng payag at bababa ako para maipakita ko sa inyo kung paano kumain yung mga isda ng lumot. Kahapon bandang tanghali nung dumating si Auntie Vilma at sinabi niya na marami nga daw nakuha si Uncle Danny sa bunuan niya ng mga iito. Binigyan nila kami na puno yung isang plastic at ang gagawin nga pala ni Mama dyan ay tatanggalan niya ng tinik tapos ibibilad. Masarap din kasing gawing tuyo yung iito. Nagbibilad din talaga si Mama ng mga isda ngayon dahil uuwi yung mga kapatid ko galing Maynila. Tapos pagbalik nila sa Maynila magdadala sila ng tuyo. Dahil sa dami ng iito na pumasok sa baklad o bunuan nila Uncle Danny, nagbenta din sila 60 pesos daw isang balde. Madami-dami na nga din pala si Mamang naipon ng mga tuyong isda dito sa bahay. Tuyong dilis, tuyong danggit at ngayon naman tuyong iito yung gagawin niya. Kinahaponan din kahapon mga mare, nagbago kaagad yung panahon, kumilimlim at umambon. Etong mga lumot nga pala ay galing sa fish pond ng pinsan ko nang hingi sila Mr. doon tapos dinala niya dito para pangkain sa mga isda. Kinalahati lang ni Mr. yung lumot, yung hinulog niya dito sa ilalim ng payag. At yung kalahati naman tinabi niya para naman sa susunod. Ang sadya nga din pala ni Mr. dito sa payag ay pupunta din siya doon sa loob ng bunuan namin o baklad, baka may mga iito doon pumasok. Nagbihis lang si Mr. ng pangdagat niya pero bago siya umalis sabi ko sa kanya ilabas niya muna yung tinanim kong tanglad para makatikim ng ulan. Medyo mataas pa nga pala yung tubig dagat dyan pero pupunta na lang si Mr. doon sa loob ng bunuan para hindi na siya bumalik. Sakto kasi yung oras ng low tide ay oras naman ng laro nila sa basketball. Pagkaalis ni Mr. papunta doon sa bunuan, ako naman pumasok dito sa payag at naisip ko pumunta ako dito sa ilalim ng payag para maipakita ko sa inyo yung pagkain ng mga isda doon sa lumot. Habang kumakain kasi sila ng lumot, napakaganda nilang tignan pero mas gusto kong ipakita sa inyo ng malapitan kaya eto lulusong ako sa ilalim. Nung una wala sana akong planong lumusong dahil medyo masama yung pakiramdam ko dahil sa sipon pero mas maganda kung malapitan yung makikita yung pagkain ng mga isda ng lumot. May nagtanong kung naka GoPro camera na ako dahil nakakapag-video na ako dito sa ilalim ng dagat. Cellphone lang po yung gamit ko, bali nilalagay ko lang yung cellphone ko sa waterproof pouch. Naaaliw na din talaga ako sa kakalusong dito sa ilalim ng payag. Naaaliw ako pagmasdan yung mga alaga naming isda. Alam nyo ba minsan kapag walang laman yung bunuan o baklad namin, kumukuha kami dito kahit 5 piraso o 6 na piraso, tag-iisa kami para hindi na kami bumili ng ulam. So, bumabawi na lang din kami minsan sa sabaw dahil sabaw pa lang, naku, napakasarap na. Makit na nga pala ako dahil tinawag ako ni Mr. kasi nakikita niya ako sa ilalim ng payag. Ang alam niya kasi di talaga ako lulusong, may pinapaabot siyang isda. May konting isda siyang nakuha doon sa loob ng bunuan o baklad. Yung gagawin namin, dadagdagan na lang namin dito, kukuha kami sa ilalim ng payag. Bumaba ulit si Mr. dito sa ilalim ng payag para mamana ng isda. Mga 4 na peraso lang ata yung kukunin niya, pandagdag lang talaga sa nakuha niya doon sa loob ng bunuan o baklad. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat nga pala sa panonood mo ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. At kung nagustuhan mo yung vlog natin ngayon, pasuyo pa like and share na nga lang din dahil namimigay tayo tuwing katapusan ng buwan sa masisipag na mahilig mang-share ng mga vlogs natin. At hanggang dito na nga lang din pala muna ang ating mini vlog. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog.